May bagong health update ang TV host actress na si Kris Aquino. Kasabay ito ng pababahagi niya sa napagdaan ng heartbreak nang magkahiwalay sila ng ex-boyfriend na si Dr. Mike Padlan. Sa Instagram ngayong Sabado, March 16, 2025, ipinost ni Kris ang mga larawan niyang karga-karga siya ng anak niyang si Bimbi papuntang restroom dahil hirap si Kris sa paglalakad. Sa caption ng post, inilahad ni Kris ang painful truth na kanya ngayong kinakaharap dulot ng kanyang autoimmune diseases. Ito raw ang rason ng paghihiwalay nila ni Dr. Padlan. Kris Aquino on breakup with Dr. Boyfriend. Ayon kay Kris, gusto raw ni Dr. Padlan na makabiyahe ng malaya na walang ibang iniisip lalo na ang kalagayan at kalusugan ni Kris. Wala naman itong anumang kumpirmasyon kay Dr. Padlan. Pagpapatuloy ni Kris, maluwag daw sa dibdib na tinanggap niya ang dahilan ng nobyo. Pero kamakailan, napagtanto raw niyang hindi siya talaga minahal ng doktor. Mababasa sa kanyang post, published as is, during this time of uncertainty, I choose to share my painful truth. The doctor I loved left me because he wanted the freedom to travel, to break free from needing to care for at the reality of Kris Aquino who had multiplying autoimmune diseases so few treatment options. Enough time has passed, he did not love me. In my defense he did receive the correct professional fees even when we were a couple. End of that chapter, never akong natakot umamin ng katotohanan. Kwento pa ni Kris, prinangka rin siya ni Dr. Padlan. Saad ni Kris, the truth, in his words iniwan kita dahil mahirap kang mahalin, sobrang sikip ng paligid. Nang magkahiwalay, kung ano-ano umano ang naririnig ni Kris mula kay Dr. Padlan na masasakit na salita. May pagkakataon pa raw na tina-trash talk nito ang kayang mga kaibigan at ilang doktor na ngayoy nangangalaga sa aktres. Hiling ni Kris kay Dr. Padlan, my prayer is that he will now stop trash talking at cursing my best friends and doctors who are still doing all they can to improve my quality of life, proving everyday genuine love, compassion at loyalty. Muli, walang kumpirmasyon ng ganitong mga akusasyon ni Kris sa dating nobyo. Ayon sa ilan, maaaring ito ay mga salita ng a woman scorned. Kris Aquino and Dr. Padlan's relationship. Noong June 29, 2024, nang isapubliko ni Kris ang relasyon nila ni Dr. Padlan. Nangyari ito nang makapanayam si Kris ng talent manager, comedian, vlogger na si OJ Diaz nang bisitahin ng huli si Kris sa Orange County, California. Pagbubunyag noon ni Kris, he's a doctor. And I think that's part of the reason why it was easy. Kasi alam niya anong pinagdadaanan ko. And he's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi. Kasi alam ko na there's someone who will help in taking care of me. Madali raw nahulog ang loob ni Kris kay Dr. Padlan dahil pakiramdam niya ay lubos siyang maaligan nito sa kabila ng malubha niyang karamdaman. Ani Kris, the reason siguro that I felt comfortable about him is because I feel na aalagaan niya ako. And important yon sa taong may nararamdaman na mahirap gamutin. Kasi you need someone na pwede mong sandalan. Yan lang yun siguro. Kris Aquino's health update. Bukod sa nakaraang heartbreak, ibinahagi rin ni Kris ang kasalukuyang estado ng kanyang kalusugan. Kwento ng aktres, hindi siya ngayon makalakad dahil sa steroid na itinuturok sa kanyang tuhod. Parte ito ng gamutan sa kanyang lupus arthritis, polymyositis, at acute fibromyalgia. Patuloy din daw ang pagbawas ng kanyang timbang na nakakaapekto sa kanyang paggalaw at paglalakad. Ani Kris, published as is, last night my rheumatologist tried ultrasound-assisted targeted steroid shots on my knees. My body reacted the same way I did when we tried 34 months ago the steroid challenge. Bim is now doing MMA training and I weigh less than 80 pounds, only 36 na kilos. I cannot walk, each step is agony. The excruciating pain is from my knees all the way to my feet, a combination of deep bone pain, lupus arthritis, polymyositis, and acute fibromyalgia. Kris Aquino on Son's Love. May mensahe pa si Kris sa huling bahagi ng kanyang latest IG post. Umaasa raw siya na maging inspirasyon at pag-asa siya ng lahat ng mga taong ngayon ay may pinagdaraanan sa buhay. Sa kabila ng pagtalikod umano ng iba, panatag daw si Kris na ang pagmamahal ng kanyang pamilya,
lalo na ng dalawa niyang anak na sina Josh at Bimby, ay mananatili at magiging lakas niya sa pagharap sa iba pang hamon sa kanyang kalusugan. Sabi niya, published as is, I decided to post my current reality because I want to give hope. When you are unconditionally loved, when like me you are blessed with a son who will do all to lessen his mama's physical at emotional suffering, hindi ka SUSUKO. Tinitiis ko yung matinding sakit na parte na ng bawat araw ko dahil ang pagmamahal ng anak ay walang katumbas. Tiwala rin daw si Chris sa kalooban ng Diyos sa matagal na niyang hiling na pagpapagaling. Life is difficult for all of us, but faith in God and real love proven by action gives all the needed willpower to persevere. Thank you, God. Thank you to all for your continued prayers for my healing, and to my Northern Star beam for being much more than your mama deserves. I love you, ate. Thank you, ate at Seldasan, for taking care of Kuya now. TULOYANGLABAN